Ayan mga kapatid, narito naman po ako at magbabalik sa inyo upang magturo o maibabahagi ang aking mga sa inyo mga kapatid, ang aking gustong gusto ninyong malaman. Kung ano ang mga pamamaraan ng kung ano ang mga pamamaraan ng mga mangkukulam, mambabarang, mampapalipad hangin o anuman ang gumagawa ng mga itim na mahika at mga gumagawa ng iba't ibang uri ng kasamaan. At narito at aking sasabihin kung ano-ano ang mga pamamaraan ng mga iyan ayon sa aking pananaliksik at aking isinaliksik ang mga pamamaraan ng mga iyan at aking ibabahagi sa inyo upang maging dagdag kaalaman kung ano mga pamamaraan ng mga taong nag-aaral ng mga itim na mahika. Ayan. Ito mga kapatid, ang aking ituturo sa inyo. Isinulat ko lang dito sa aking cellphone, itinipe ko lang para maibahagi ko sa inyo ang aking mga isinaliksik. Kung ano-ano ang mga pamamaraan ng mga gumagamit o nag-aaral ng mga itim na mahika. At akin nang uumpisahan mga kapatid. Dagdag kaalaman. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kulam, barang, palipad hangin at gayuma, ulumay? Ito mga kapatid, ang unang-una ay tinatawag na kulam. Isang uri ng itim na mahikan na ginagawa upang mapinsala ang isang tao na kanilang target na nasa bududal. Ginagamitan ng bududal ang isang manika kung tawagin. May isa pang uri ng kulam na ginagawa at yun ay open pores. At ang resulta noon ay sa tao ay pagpapawis ng paa, kamay, binti at mas malala ang buong katawan. Ayan po ang pamamaraan ng unang ginagawa ng mga mangkukulam. Ito naman mga kapatid, ang pangalawa ay ang barang. Ayon sa aking pananaliksik mga kapatid, ang isang uri ng itim na mahika kung saan ay mas nakakapinsala kaysa kulam. Mapinsala po mga kapatid ang barang kaysa sa kulam. Ayan po. Ginagamitan ng bududal na manika kung tatawagin. May isa pang uri ng mga mambabarang na kaya nilang mambarang sa pamamagitan lang ng makahaplos sa gamit. Ayan. O bagay na pamamayari ng kanilang biktima o target na tao o kanilang babarangin. Ayan ang mga pamamaraan ayon sa aking mga pananaliksik. Ayan. May isang uri ng pambabarang na nakakapangbarang sila ng tao sa pamamagitan ng isang picture. Yan, sa isang picture na kahit hindi alam ang pangalan, apelyido at araw ng kapanganakan at taon ng kapanganakan ng tao. Yan. May isa pa ring uri ng mambabarang na ginagawa nila ay ang slippers o shoes ay ang gagamitin nila sa pambabarang at magresulta noon ay pamamaga ang binti, pagmamanas ng mga binti at ankle at paa. Ayan po ang mga ginagawa ng pamamaraan ng mga hinayupak na yan. At may pagkakataon pa na namamaga ang mga binti at paa at nagkakaroon ng mga nana at uod. Ayan po ang mga ginagamit ng mga mambabarang o pamamaraan ng mga yan. Hanggang sa nabubulok na ang mga laman ng paa at kapag hindi naagapan ay maaaring putulin ang mga paa at hindi tatalab ang gamot na iniresita ng mga doktor at mas malala ay hindi na mabubuhay pa. Ayan. Iha-heart attack na lang ng gumagawa ng barang kapag nalalaman na ng babarang na ginagawa ng isang tao o kapag nalaman kung sino ang gumagawa ng barang ay magresulta ng heart attack ay agaran ng ikakamatay ng taong binarang. Ayan po mga kapatid.
mas ano po, mas malakas po ang barang kaysa sa kulam. Ayan ang ayon sa aking pananaliksik. Tandaan mo ito, tandaan ninyo ito sa mga nakakanood o manonood. May isa pang uri ng pambabarang sa pamamagitan lang ng pagtapik o pagtapik sa balikat ng isang tao, at upang mapigilan ang sumpa ang sumpa, gumanti ka rin ng pagtapik. Ayan ang ituturo ko sa inyo mga kapatid. Once na tinapik kayo ng isang tao, tapikin nyo rin para bumalik sa kanila ang kung ano man ang mga binibitawang mga ano niyan sa isip ng mga yan. Ayan ang mga ano ko sa inyo. Mga advice ko lang. Gumanti ka rin ng tapik sa tumapik sa iyo para upang mapigilan ang sumpa na kanyang pinataw gamit ang pagtapik. Ayan. Yan ang mga pamamaraan. At ang mga mambabarang po mga kapatid ay ayon sa mga aking mga ginamot sa mga taong aking pasyente na binarang, ay mayroon pong nagsilabasa na sa pamamagitan po ng aking pagsuob ay nagsisilabasa ng mga gagambas sa tenga, may mga itim na langgam na naglabasan sa tuwing sinusuob ko. Meron namang yung mga bangag yan dito sa amin, yung parang bubuyog na ano, may pasyente na ako na lumabas yung mga ganyan. Yan po mga kapatid ay pamamaraan po niyan ay mga pambabarang po. Yan po ay unti-unti po nilang sinisira ang loob ng ating katawan hanggang sa bumagsak ang ating immune system. Ayan. Na kailangan pong lunasan, kalasin at iselyuhan ang pasyente para hindi na mabalikan ng mga mambabarang, o mas magandang kumbatihin at kausapin kung bakit pininsala ang tao, kung anong atraso, kasi diyan natin malalaman kung ba't ginawa ng masama ang isang pasyente o ating po mga kapatid, pasensya na po at ako po ay nagbahing lang saglit at naipost ng ating mga pasyente. Ayan. At minsan po kailangan nating suriin. Kaya minsan po mga kapatid, minsan ginagawan din ng masama ang ating mga pasyente minsan kasi meron din silang mga ginawang kasalanan, kaya sila ginaganon din, ginagantihan sa pamamagitan ng espiritual. Sapagkat po mga kapatid, ang kulam ay barang, sa totoo lang mga kapatid, sa korte o sa abogado ay hindi po pinapaniniwalaan ng mga kulam at barang. Talagang pagtatawanan kayo kung yan ang ikakaso ninyo laban sa inyong mga ano. Kaya po sa korte mga kapatid, hindi po mapagkakatiwalaan ng mga kulam at barang. Ngunit ito po'y totoo sa mga larangan ng espiritual. Totoo po yan at nakalagay din yan sa mga Biblia, sa mga kasulatan ng mga ninuno dati. Ayan. At totoo po iyan. Ito naman ang mga kapatid, pangatlo, ang tinatawag na palipadhangin. Ito mga kapatid, isang uri ng itim na mahika na isang usok na itim, o kapag nakita mong minsan na parang ulap na kulay itim. Yan po ang palipadhangin po mga kapatid, ay isang espiritu po yan. Isang orasyon na gamit ay kaliwa. Mga espiritong mga mga masasamang espiritu na ginagamit na palipadhangin upang makapinsala sa biktima o kanilang bibiktimahin ng mga masasamang tao tulad ng mga nag-aaral na mga ganyan, yung tinatawag na palipadhangin, kulam, mga ganyan ay mga masasama yung mga yan. Ayan ang tinatawag na palipadhangin. Ito naman mga kapatid ay tinatawag na gayuma o lumay. Ito, isang uri din na itim na mahika. Ang paggamit upang magkagusto ang isang tao o napupusuan mo, at iba naman ay gustong namang masamsam ang pag-aari ng isang tao. Ito mga kapatid ay napakagandang topic po nito.
ang isang uri ng gayuma. Marami pong pamamaraan ang mga manggagayuma na yan, na mga hinayupak, na mga manggagayuma na pamamaraan. Meron kasi mga kapatid, ginagamit nila ang panggagayuma para merong makuha o may maisamsam na kayamanan. Kaya gagayumahin nila yung mga taong mayayaman o taong mapira. Tapos pag nagayuman na nila, kung ano kasi mga kapatid, pag ang tao ay nagayuma o na kumasi sa taong biktima, ang spell work o ang pamamaraan ng panggagayuma, kahit ano po ang hihingin ng ano, kahit ano pong hihingiin ng gayuma sa ginayuma na yun, ay ibibigay po niyan hanggang sa masamsam. Meron naman po ay ginagayuma ang isang tao sa pansarili nilang interest, tulad ng physical na pagnanasa. Yan, isa din yan. Ba't ginagayuma? Yung isa ang isa pamamaraan nila ay para pagkapirahan. Ayan. Kasi pag once na kumapit ang spell works doon sa taong biktima, ay talagang sunod-sunuran po yan mga kapatid. Sunod-sunuran po yan ang mga ginagawa ng mga manggagayuman, mga sangkap na mga yan. Kasi mga kapatid, hindi nila alam na sila pala ay ginayuma ng mga hinayupak na kung sino mang mga may alam niyan. Kasi ang gumagawa niya mga kapatid ay mga mangkukulam lang. Sila ang may alam niyan kung paano, o ang nakakaalam kung ano ang mga sangkap niyan, kung anong pamamaraan. Kasi marami ang mga kapatid kung saan nila ilalagay yan. Minsan mga kapatid, nilalagay ng mga yan sa mga inumin, sa pagkain, yan, sa pagkain, sa inumin, sa mga iniregalo nilang prutas, nilalagay ng mga yan. May mga dalawa kasi ang mga kapatid, may gayuma sa mabuti, may gayuma sa kaliwa. Ayan po, may mga gayuma na gamit ang mga halamang gamot. Marami po yan. May mga gayuma na tinatawag na candle ritual magic, love spell. Ayan po, sa pamamagitan ng kandila. Meron pong gayuma na sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Meron pong mga gayuma na nilalagay sa mga pagkain, sa mga pagkain, sa mga inumin, yan, kung saan-saan, sa mga regalo, sa mga damit, sa mga pabango. Marami pong mga pamamaraan ng mga manggagayuma na yan. Kaya maraming mga tao ang nawawasak, maraming pamilya ang nasisira, maraming pamilya ang nagkanda watak-watak dahil sa mga hinayupak na mga gayuma na yan, at mga lumay na gawa ng mga gawa ng mga manggagayuma, ay ginagawa na nilang negosyo. Di nila alam na maraming pamilya ang nasisira sa mga pinagagagawa nila dahil puro interes, pagnanasa, o kung ano man ang mga balak nilang mga yan na di natin alam. Ayan ang mga uri ng tinatawag na gayuma at lumay. Ito naman mga kapatid, ang sunod naman po ay ang tinatawag na paktol. Ang paktol ay ginagamitan ng bungo ng tao. Ang may-ari ng bungo, na ang tao ay inuutusan ng espiritu ng bungo, upang magdulot ng sakit ang isang tao. Ito mga kapatid, ang paktol po ay ang pamamaraan po ng mga taong mampapaktol ay sa pamamagitan po ng bungo, at i-describe ko po sa inyo. Ang bungo po ay bungo, kunyari ito ang bungo. Iba't iba po ang pamamaraan yan. Meron pong ititirik na kandilang itim dyan sa may ulo ng bungo, at meron naman pong itutulo, ipapatak sa ulo ng bungo ang kandilang itim na yun, para yung taong bibiktimahin nila ay mapipinsala ng espiritong nagmamay-ari ng bungo niyon. Ang mismong kikilos doon yung espiritu ng bungo na inuutusan ng mga mangkukulam na yan o mampapaktol na yan na pinsalain ang kanilang biktima sa pamamagitan ng pangalan, picture, o kung ano man ng mga bibiktimahin na mga hinayupak na yan. Nila yan. Meron namang habang ilalagay nila ang kandila sa ulo ng bungo, ay dadasalan nila na kung ano-anong mga
pamamaraan ng mga yan, tapos merong ipapatulo, tapos ang pag naramdaman ng kanilang biktima ng mga kapatid, merong parang tinutusok na parang bumabaon. Yon ang tinatawag na paktol. At ang sasabihin naman ng ibang tao na nakararanas niyan at talaga napuruhan ang taong mahina ang pananampalataya sa Diyos, ay magiging kumatos yun o tinatawag na brain aneurysm, na tinatawag kung sa tutuusin sa mundo ng spiritual ay na dinaan lang yun sa paktol o itim na mahika. Ayan ang pamamaraan ng mga paktol na yan. Kasi pag once na tinuluan ng kandila ang bungo na pamamaraan na yon, ay makakaramdam ang kanilang ang kanilang biktima, kasi nakapasok doon yung pangalan sa loob ng bungo, ay konektado yun doon. At kung ano-ano pa yung mga dinadasal doon na mga kasamaan, o ikaw sa loob ng ganto ganyan, ganto ikaw ay mapapahamak o kung ano, ay talagang konektado po yan, sapagkat kontrolado po yan ng espiritu. Kasi espiritu po ng bungo yung bumibigay ng pasakit doon sa biktima. Ayan po ang tinatawag na paktol, mga kapatid. Naway magiging aral po to sa inyo ang aking video na ito. Ito naman ang bilao. Isang uri ng sumpa na pinagagamitan ng bilao o winnowing basket, at tanging makakagamot lamang ay ang nagbibigay ng sumpa at maaaring nagdulot ng kamatayan ng isang tao. Ito po, mga kapatid, ang tinatawag na bilao, yung bilao na umiikot. Yan po ay mga gawain ng mga kaliwa, mga kapatid. Ang tinatawag dito sa amin na salagunting. Salagunting po yan. Meron pa akong kilalang nagaganyan, pero kapatid, mali po yun. Ang tinatawag na nawalan ka lang ng gamit, idadaan mo sa salagunting, pangit po yun, sapagkat yan po ay tinatawag na kaliwa. Espiritu po ng mga masasama ang natatawag doon para parusahan at bigyan ng sumpa ang isang tao na gusto nilang biktimahin. Kahit wala pong pangalan, kunyari mga kapatid, ninakaw ng isang tao na yon, o walang man pangalan, sasalaguntingin yon. Iikot yung bilao na yon na walang naghahawak, iikot yon. Hanggang sa pag umikot na mabilis yon, ibig sabihin yun, kung sino man ang kumuha o nagnakaw ng mga gamit na iyon, ay matatamaan siya ng sumpa, sapagkat ang espiritu ang kikilos, mga espiritu mga masasama ang kikilos doon. Ang tinatawag na bilao o salagunting yan dito sa amin. Ito naman, ang susunod ay tinatawag na daw-daw o manlalason. Ito, mga kapatid, usong-uso dito yan sa amin. At isa din ako sa nabiktima dati niyan. Buti may protection ako nung time na yan, at ibabahagi ko ang mga ito muna, at ibabahagi ko muna sa inyo. Ang manlalason o daw-daw. Ang manlalason ay hinahalo sa pagkain o inumin. Ang manlalason ay ang daw-daw naman ay nasa kuko inilalagay ang panglalason. Ito, mga kapatid, ang ituturo ko sa inyo para malaman natin kung ang taong yan ay ang mandadaw-daw o manlalason. Ako, mga kapatid, isa din ako dati sa dumadayo kahit sa lugar, piyesta, marami akong kaibigan. Ngunit may isang kursunada ako ng isang taong dayo lang ang bumanat sa akin. Gusto niyang tapatin ako sa sa panlalason. Dito niya dinaan sa kuko. Sa kuko niya dinaan. Pag once na mahaba yung kuko niya, mga kapatid, ito ang tuturo ko sa inyo. Pag may nakainuman kayo mahaba ang kuko, talagang pagmasdan ninyo ang kanilang ginagawa at dukot ng dukot sa bulsa. Kasi, mga kapatid, marami ang mga pamamaraan niya, mga yan. Merong dito sa kuko, meron sa bigote, diyan nila idadaan. Meron sa hangin, kunyari nagaganyan-ganyan niya mga yan, pero yung lason nandyan na pala sa Meron kasi, mga kapatid, kunyari ito yung baso, ginaganyan, kunyari gaganyanin. Pag antimano, pag nilagyan nila yan, pag kahit na ganyan nila yung baso, ay talaga malalaglag yung lason at ibibigay doon. Ay paano pag nainom? Ay malalason yun. At yun, pag pumasok yun sa katawan niya, magkakasakit. Pag sa doktor, walang findings, pumapayat, namamaga yung tiyan, kung ano-ano na.
tawag doon mga kapatid, lason yon. Kung dito yan sa amin, sa lingwahe dito sa amin yung lason yan, kilkig yan dito sa amin. Yun. Nung time na yun na nahuli ko siya, ay mayroon akong pangontra mga kapatid. Nung paghawak ko sa baso, nabasag yung baso. Kasi meron akong mga pangontra sa lason, ay ako'y nag-aral din dati ng mga panggagamot pero hindi pa lantaran. Yung baso, nung pag-abot niya sa akin, nabasag. Tapos yumuko siya. Siya yung taga-tagay. Tapos nung pangalawa, yung bote na ng beer, doon niya dinaan. Ay kumulo na yung bumula yung bote na inano niya sa akin. Ibig sabihin ng mga kapatid, pag bumula yung bumula yung beer o kung ano man o nagsilabasan, wag niyo nang inumin mga kapatid, sapagkat yun po ay may lason. May lason yun na mga kung ano-anong inilagay niya doon. Marami kasi mga pamamaraan yan na gusto nga ako, concern ako sa mga taong na mahilig pumunta sa okasyon. Unang-una po ninyo mga kapatid, tignan ay ang tinatawag na kuko. Pag mahaba po ang kuko ng mga nagtatagay ay bantayan po ninyo at mayroong bibiktimahin niya mga yan. Pangalawa po mga kapatid, sa bigote nila dinadaan yan mga yan. Sa bigote. At pangatlo mga kapatid, minsan sa hangin nila dinadaan niya mga manlalason na yan. Kaya minsan mga kapatid, kahit anong pa-check up ninyo sa doktor, kahit anong pa-check up o pa-ultrasound ninyo, ay hindi po makikita sa aparato yan. Yung mga daw-daw o manlalason ng mga kilkig na yan, hindi nyo makikita yan. At merong mga daw-daw, depende po yun mga kapatid, merong dosage din yan, tulad ng gamot ang tinatawag na daw-daw na ginagamit ng mga manlalason. Meron pong oras. Kasi pag hindi po naagapan talaga ang ginawa ng manlalason sa'yo, ay ikakamatay mo hanggang sa ikakabagsak na yung katawan. Meron kasi mga kapatid na inilalagay ng mga manlalason na yan, na may mga dosage yan kumbaga sa gamot. Ang epekto niya mga kapatid, merong inuras, merong 3 linggo, merong 1 buwan, 6 na buwan, taon. Ang pinitensya niyan hanggang sa ikaw ay manghina, hanggang sa ikamatay mo. Hanggat hindi ka napapasuka o napupurga ng mga mga manggagamot mga kapatid, kailangan po talaga matanggal ang lason na yan sa pamamagitan ng pagsusuka. Ang pamamaraan naman po niya mga kapatid, pag ikaw ay merong daw-daw o na biktima ka ng manlalason o daw-daw o kilkig, ay itim po ang iyong kuko niya mga kapatid. Itim po niyan dito. Ang kuko mo ay itim. Itim yan dyan. Itim yan. Pati sa paa itim. Tsaka yung mga joint mo mga kapatid ay nangangalay. Madali kang mapagod. Talagang nangangalay ka. Yan po ay sign na ikaw ay nalason o na biktima ka ng daw-daw o kilkig o panlalason. Yan ang mga itinuturo ko sa inyo na kung may mga nakainuman kayong merong mahabang kuko, kasi diyan nila pinapadaan yan. Meron sa bigote, meron sa mga hangin. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, lalo na sa mga taong mahilig makipag-inuman, makipag-okasyon, sa mga birthdayhan o kung saan. Kasi yung mga yan mga kapatid, ang gumagawa ng mga yan, mga dayo yung mga yan, hindi nang bibiktima yan hindi yan naggagawa sa mga kalugar nila, kasi alam nila na mapapahamak sila at alam na ng mga taga-lugar nila ang kanilang gawain, kasi nabubunyag din yung mga kapatid. Kasi pag once na hindi sila nakakalason mga kapatid, nanghihina yung mga yan, nangangati yung mga kamay ng mga yan. Talagang gusto talaga nila mambibiktima yan, kaya dumadayo yan sa ibang lugar, ang mga manlalason at mga mandadaw-daw at mangingilkig na yan. Dumadayo yan. Kung wala na nga sila mabiktima at wala na mga taong nagtitiwala sa kanila, ay kanilang mga pamilya ang binibiktima nila. Ang mga walang alam, bibiktimahin nilang kanilang pamilya, gagamutin din nila. Ganyan ang mga pamamaraan ng mga manlalason na yan. Ayan. Ay kailangan po niya mga kapatid, lalo na pag
wala po kayong alam, magpakonsulta na po kayo sa mga healer, na mga legit na mga healer na hindi naman kayo hindi kayo malakihan ng gastos. Yan, para mapasuka yan kung saan inilagay, maaring sa pulutan, maaring sa Red Horse, maaring sa yung alak, maaring sa pagkain, maaring sa handa, kasi marami yung mga pamamaraan kung saan ilalagay na ng mga manlalaso na yan sa kanilang biktima. Ayan po. May matutunan po kayo, malaki po ang inyong matutunan ngayon sa aking sa aking mga aral na ito. Ito naman mga kapatid, ang susunod ay ang witch broomstick. Ito. Ang broomstick ay isang sinasakyan ng witch na bihasa sa lahat ng uri ng itim na mahika na nililinlang ang nakikita ng biktima at ang normal ay hindi under sa black spell ay broomstick at witchcraft ang nakikita. Ayan po. Yung mga tao po, totoo po yan, yung mga ganyan, yung sumasakay sa walis. Totoo po yan, ang mga ganyang mga pamamaraan ng mga witchcraft. Ayan, mga kukulam, mga gabunan, ayan po mga ginagamit na mga yan. Totoo po yan. Ang susunod naman ay ang shifter. Ang shifter ay ang taong kumukopya ng mukha at katawan ng ibang tao at ang nakikita nilang noon ay under ng black spell. Ito po mga kapatid. Tulad ko, kunyari, ako ay isang ako ay may galit sa akin yung isang tao. Gagayahin niya yung mukha ko sa pamamagitan ng spell na kunyari kung ano-ano yung iba niyo sa mukha niya para yung kamukha ko magagaya niya. Ayan po, marami pong nangyayari sa ganyan na ang mukha ng isang tao ay nagagaya naman. Kunyari, ang isang tao na nasa loob ng bahay tapos napagkamalang siya ang pumatay doon, yun ang ginagamit na may may tinatawag na shifter, yung ginagaya yung mukha. Yung hindi naman gumawa yung biktima tapos yung napagbintangan, maraming nangyari diyan mga kapatid. Ito ang mga pamamaraan ng mga yan sa pamamagitan ng magic spell. Ayan po ang tinatawag na kung ano ang ibinabanyus nila sa mukha para magaya ang isang tao. Yon. Paano kung nabiktima o gagamitin ng isang tao ng itim na mahika, at sino ang maaaring gumamot sa pinsalang dulot ng sakit na ito? Ito mga kapatid, ang taong inyong lalapitan ng mga kapatid, wala nang iba, ay isa dito ang mga pari. Yan, o ang priest. Ayan po, mga pari sa simbahan, kahit ano pang mga simbahan yan, mapapari o mga pastor. Ayan, naniniwala din ako sa mga ganyan. Dahil ako mga kapatid, hindi ako sa relihiyon nakabase. Ako sa kahit anong relihiyon ay nirerespeto ko ang mga kanilang mga paniniwala nila sa paniniwala namin. Ang unang-una po ang inyong lalapitan mga kapatid ay mga albularyo, mananambal, herbularyo, yan, pare, at unang-una sa lahat ang tinatawag na faith healer. Faith healer po mga kapatid. Yung legit po mga kapatid. Meron ngayong mga bulaan na mga faith healer kuno na nagpapanggap na sila ay nakakapagpagamot, nagpapagaling kunyari, kuno na ganito ganyan. Tapos lilinlangin yung mga tao, sisingilin ng 10,000, 15,000, 20,000 o 30,000. Meron pa ngang iba, pag hindi pa nakontento, tatakutin pa, sasabihin pang, ay mamamatayan pag hindi natin nagamot, kailangan mo ng ganito para maagapan, maganto ganyan. Yan po ang mga tinatawag na mga bulahang mga manggagamot na hindi dapat tularan, ay ginagawa nilang negosyo, panluloko. Kaya mga kapatid, bago po kayo lumapit sa isang manggagamot,
siguraduhin po ninyong legit at marami nang napatunayan sa larangan ng espiritual. Ayan po. Yan po ang inyong dapat lapitan. Wag po kayong lalapit sa kung sino-sino na di niyo alam. Kayo na pala ang napapahamak, yung kaluluwa nyo na pala ang isinasangla doon, ay napakahirap mga kapatid. Dapat piliin po ninyo ang totoong nagsisilbi sa ating Panginoon at ang totoong nagsisilbi sa at tumutulong na walang hinihinging kapalit. Ayan po. Ang mga taong sa totoo lang mga kapatid, ang mga manggagamot talaga, hindi talaga naniningil yan. Sa totoo lang, hindi talaga naniningil. Kahit ako mga kapatid, hindi ako naniningil. Conforme ako sa kung ano yung ibinigay nila sa akin. Masaya na ako kahit magkano. Pero sa pangontra mga kapatid, talagang naniningil talaga ako sa pangontra kung magpapagawa sila. Kasi mga kapatid, sinusulat ko po ang mga orasyon na yan sa kung sa taong nabiktima ng mga kulam, barang, palipad hangin, 3 back to back na bond paper yan. Susulatin ko para lang mabigyan ng pangontra yung pasyente ko, pero may kamahalan talaga. Siyempre, mas maganda talaga pag sulat kamay mo talagang nakikita talaga na, siyempre makikita ng mga gabay mo na grabe talaga yung effort ng manggagamot na ito, talagang isinusulat niya o ganito ganyan. At yung mga sangkap nung kasi mga kapatid, binibili din po yung mga sangkap na yun na panghalo dun sa pangontra. Kaya minsan sinisingil ko talaga ang mga nagpapagawa sa akin ng pangontra kasi may gastos din po yun. Di ko rin kasi binibili hindi ko kasi hiningi yung mga materialis na ginagamit ko sa paggawa ng pangontra Ayan. Ayan, itong lalapitan ninyo, yung 5 na yan. Pare, yung mga pastor na yan, mga herbolaryo, mananambal, babaylan, faith healer, 5 yan sila. Yan. Pero kadalasan na nangyayari ay ang albularyo. Ang unang takbuhan ng mga taong nakararanas ng itim na mahika o sa albularyo muna sila nagpumupunta upang magpagamot sa biktima, ang biktima ng itim na mahika hanggang sa kanilang nararamdaman sa kanilang katawan at sa buong katawan. Ayan po mga kapatid. Kailangan po muna natin mga kapatid, bago po tayo magkonsulta sa doktor, ay kailangan po muna natin magkonsulta sa mga legit na mga manggagamot o albularyo. Ayan. Para pag once na nakumpirma ng manggagamot na physical ang sakit, maipunta sa doktor. Ayan mga kapatid. At meron namang may kailangan mo munang ipa-check up sa doktor kung negatibo o mayroong sakit, bago kung negatibo ang mga aparato o mga laboratory, magpatingin na kayo sa na hindi makita sa mga aparato. Magpatingin na kayo sa isang mga malapit na mga manggagamot at faith healer para malunasan ang anumang uri ng mga itim na mahika, sumpa, tigalpo, ulam, barang o kung anuman ang mga gumagawa ng itim na mahika. Ayan po, para malunasan. At una-una po natin mga kapatid, hindi po tayo matatablan ng kulam kung lagi tayong nananalangin sa ating Panginoon. At ang kailangan po, sa totoo lang mga kapatid, hindi po ako naniniwala dati sa mga ganyan. Ngunit nung tinahak ko ang lihim na karunungan at pinag-aralan ko, doon ko na isip ang mga bagay-bagay sa mundo ng espiritual. Natotoo ang mga ganyang pamamaraan ng mga itim na mahika na yan. At sa awa ng Panginoon, at meron ako mga manakilalang mga manggagamot na nagturo sa akin at naghubog kung paano labanan, lunasan ang mga pasyente, at tinuruan nila ako bago ako lumabas sa bakuran, ay talagang ginamot ko muna ang aking mga pamilya bago ako lumabas.
Ayan dapat. At panatilihin natin ang pananalig sa ating Panginoon, buong pananampalataya. Dapat po mga kapatid, ang tatlong turo ko sa inyo mga kapatid na hindi tayo tatablan ng kulam ay apat. Apat yan mga kapatid na prayer, kahit Tagalog, Bisaya. Hindi ka tatablan ng kulam, barang, palipad hangin, basta umaga, gabi, dasalin mo lang ito. Unang-una, Ama namin, ayan, Aba Ginong Maria, sumasampalataya, at saka Salmo 91. Ayan ang apat na hindi kayang durugin ng mga mangkukulam, mambabarang, o anumang uri ng itim na mahika. Ayan, ang apat na panalangin na yan. At isama mo ninyo ang inyong buong pamilya at hilingin din ninyo na magkaroon kayo ng swerte, pagpapala, at magaan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng isang araw, na makakakain kayo ng 3, tahimik na pamilya, malayo sa gulo at malayo sa tampuhan at nagkakasundo. Ayun lang ang hilingin ninyo mga kapatid. Hindi natin kailangan ng mga mararaming mga pera. Sapat na sa atin ang kita na makakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw, na walang sakit. Ayan, ay basta patuloy lang sa pananalig. Ayan, may matutunan kayo sa aking aral na ito. At panoorin po ninyo ito mga kapatid, magandang topic po ito hanggang sa matapos. Panoorin po ninyo. At bago ko magtapos, binabati ko ang aking mga kasamahan sa panggagamot, sa mga kilala ko. Ayan, kay Bro Zacarias na isang sundalo na manggagamot din. Ayan, si kay Bro Jojo. Ayan, kay Bro Jerby, kay Bro Pusyogi, kay Bro Rolin, kay Bro Doms. Ayan, ay isa kong kababata nag-aaral ng lihim na karunungan. Yan din ay sa balang araw, bro, ay isa ka ring maging malakas na manggagamot. Basta ituloy mo lang na hasain mo ang iyong sarili, na makatulong ka sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Pagpapalain ka, kasisiyahan ka ng ating Panginoon. Sa totoo mga kapatid, na pag ginamit mo sa mabuti ang inyong karunungan, ay talagang totoong aani ka ng pagpapala. Isa ako sa saksi diyan. Pero pag ginamit mo sa kasamaan at ginagamit mo sa pananakot para ikaw ay rirespetuhin, mali po 'yun. Doon ko na pag-isip-isip mga kapatid. Pag ginamit mo 'yun sa pananakot, ay talagang mawawalan ng tiwala ang mga kapanalig mo, kasi ginagamit mo sa sa pananakot. Dapat magpakumbaba lang. Ako mga kapatid, marami na rin ang sumubok sa akin. Marami nang sumubok. Pero ramdam ko ang bira nila. Ramdam ko. Pero ang sinasabi ko lang, ang Panginoon na ang bahala sa inyo. Siya nang bahalang tatakal sa inyo sa pagdating ng panahon. At wala akong ginagawang masama sa inyo. Yan lang sinasabi ko. Sa totoo lang mga kapatid, ayaw na ayaw kong may makakagalit ako na kapwa ko manggagamot. Imbis gustong gusto ko na magtulungan tayo. Ayan, sa totoo lang, nung inaral ko ang lihim na karunungan, marami akong nakilalang mga batikan, sikat na mga manggagamot, mga antingero. Marami akong nakilala, Mapaluson, Visayas, Mindanao. Kahit na andito lang ako sa bahay, parang parang kahit sa chat lang kami sa Facebook, parang mas maganda na marami kang kaibigan kaysa sa larangan ng panggagamot, kaysa sa kaunti lang. Kasi pag marami kang kaibigan sa mundo ng espiritual, marami kang matututunan base sa experience ng isa mong kaibigan, ituturo sa iyo, yung sa isang kaibigan ulit sa kung saan, ituturo ulit sa iyo. Yun ang magiging aral mo kung paano mo babalansihin ang mundo ng espiritual. Yun dapat na doon ko natutunan na mas maganda ang may maraming kaibigan sa espiritual kaysa maraming kaaway. Yan mga kapatid, ayaw na ayaw ko sa mga kapwa manggagamot na nag-aaway-away. Ayaw ko ng ganun.
Kasi hindi matutuwa ang nasa taas nung kung tayo'y nag-aaway-away. Kung tayo'y nagtutulungan at nagkakaisa, mas malakas mga kapatid. Kung ang mga mangkukulam na yan at mga mambabarang mga kulto ay nagtutulungan, tayo pa kaya na isang alagad na at itigil na rin kasi natin yung mga pataasan ng sa totoo lang mga kapatid, pare-parehas tayong binigyan ng aral ng ating mga dibino. Kung sino man ang inyong mga dibino, pare-parehas lang. Meron kasing iba na tumaas lang yung antas, ay napakayabang na, bahala na ang Panginoon. Ay sa tutuusin, di naman nila ako kasi wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila at alam nang nasa taas na yan. Alam nang sa taas niya kung sinong manggagamot na may galit sa akin, pero pinapabayaan ko na lang. Pinagpapasa Diyos ko na lang. Ayan, magandang araw sa inyo, sa mga antingera, at sa lahat ng nagtatahak ng lihim na karunungan. Magandang araw sa inyo, naway magustuhan ninyo ang aking topic na ito, at pagpasensyahan nyo na lang po ang ingay, sapagkat merong liga dyan sa court na mga basketball, kaya medyo maingay. Ayan, hanggang dito na lamang po, at mag-ingat po tayo palagi. Naway bumuhos po sa atin ang biyaya at swerte at pagpapala sa ating buhay. At sa mga mga kapatid, sa mga umorder po ng mga pangontra, yan, sa lahat ng pangontra, kalmin na pambata o pangontra, lahat ng mga bao, ayan, sa sundalo na nag-order sa akin ng bao, ayan, isang negosyante, maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin. At sa ngayon po mga kapatid, di muna ako magagawa ng bao sapagkat naubos po ang stock na aking bao. At sa awa ng Panginoon at nagustuhan naman nila, at tuwing suot-suot ng kaibigan kong sundalo ang aking ginawa na bao na ganito, ay talagang magaan po ang kanilang pakiramdam, at wala naman silang naireklamo sa awa ng Diyos. At naway ang aking mga pangontra na ibinigay ko sa inyo ay gamitin lamang sa mabuti at panatilihing magdasal araw-araw. Ayan, hanggang dito na lamang po, at God bless us all.